Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon is isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is major and minor doctrines. In our faith, major doctrines are those foundational truths that fundamentally shape our understanding of God, salvations, and how we live. They impact the core of our beliefs and guide our moral and spiritual decisions. In contrast, minor doctrines concern secondary issues that, while interesting and sometimes debate, have little bearing on our essential salvations or daily Christian's walk. Recognizing these distinctions help us focus on what truly unites us in Christ, encouraging unity and love rather than division over nonsensical matters. So, dumako naman po tayo sa Bible verse. So, yung Bible verse is 1 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi dito na Christians must be protective of major doctrines. So, bilang Christian, dapat natin ipagtanggol at panindigan ang mga pangunahing doktrina ng pananampalataya. Tulad ng pagka-Diyos ni Kristo, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang Biblia bilang salita ng Diyos. So, hindi natin ito dapat basta-basta palitan or i-compromise. So, next is Christians must be lenient in minor doctrine. So, sa mga maliliit o hindi pangunahing doctrine, dapat tayong maging maunawain at hindi judgmental. So, halimbawa, paraan ng baptism or estilo ng worships or kahit ano pa, iba-iba man ang pananaw, pwede pa rin magkaisa ang isang pananampalataya. So next is Christians must be loving and respectful at all times without compromising the major doctrine. So kahit may hindi pagkakaintindihan o differences, dapat may pag-ibig at respeto tayo sa isa't isa. Pero kahit loving tayo, hindi ibig sabihin na inusuko natin ang mga pangunahing katotohanan ng ating pananampalataya. So sa applications, prioritize studying major doctrines over minor. So maglaan ng oras at effort para aralin at intindihin ang mga pangunahing aral ng Biblia. Mas mahalagang alam mo ang core ng iyong faith kaysa sa mga secondary issues. So next is embrace unity by accepting our minor differences. So matutong tanggapin na hindi pare-pareho ang lahat sa mga maliliit na bagay. Hindi dapat ito maging hadlang sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Ang importante, pare-pareho tayong nananampalataya kay Jesus. So, last is discover our differences lovingly and respectfully. And tayo lang po, maraming salamat.